Inday Sara, mga bossing. Si Inday Sara po ay nangunguna na naman, mga bossing. Nangunguna na naman si Inday Sara sa approval and trust ratings at sa kabila ng kaliwat kanang pagbabatikos sa kanya, kaliwat kanang paninira sa kanya at kaliwat kanang propaganda na gumagastos ang mga nasa gobyerno para makakuha ng mga vloggers na sisirain si Inday Sara. O sa kabila ng lahat ng yan, mga boss, naku po, ito si Inday Sara ay namamayagpag pa rin. Bagamat bumaba yung kanyang trust rating, siyempre kailangan pababain nila ng pababain. Hindi naman pwedeng biglang bumaba ng sobrang dami niyan. So kahit alam naman natin na hindi talaga bumababa yung kanyang trust rating at yung approval rating, pilit pinabababa noong mga survey survey companies na yan. Mataas pa din siya kaysa sa lahat. Ang pinakamasaklap nga, mga bossing, ang pinakamasaklap yung trust rating ni Romualdez, 31%. Diyos ko po. Ang laki na ng ginasta nito sa kakaayuda. Putay na minsan. Kumaganon na nga ito sa mga ayudahan. Pucha yan, kaway ng kaway to, nagkakulani na nga daw to kakakaway, pero walang kumakaway sa kanya pabalik. Yung alam mo yun, lahat na ginawa mo para lang mahalin ka ng tao, pero pucha, wala pa rin. Wala ka pa ring silbi para sa kanila. So ito naman presidente natin, trust rating 50%. Hindi ko nga alam kung nandito pa si Bongbong. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Bongbong. Ang tagal na, ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan pa yung vice president kaysa sa kanya. Diba, napansin nyo? Ito si Inday Sara, mas pinag-uusapan pa kaysa kay Bongbong. Noong may bagyo, ang hinahanap si Inday Sara, hindi siya. Nung mga nakaraan naman, namamasyal si Inday Sara, galit na galit sila. Samantalang pag namasyal naman to si Bongbong, pinagtatanggol naman nila. Doon talaga ako medyo weird na ang gusto nilang ipa-impeach yung vice president. Pero yung presidente na dapat nananagot sa lahat ng mga problema ng bayan ngayon, hindi mo makita, hindi mo marinig, hindi mo maramdaman. Diba? Parang wala, hindi mo siya nakikitang humaharap sa media. Hindi mo siya nakikitang merong mga plataforma na may mga utos-utos. Wala. Sa mga ribbon cutting, nandun siya. Doon sa mga yung sa mga concert, nandun siya. Yung mga send-off, nandiyan siya kapag ka merong merong mga groundbreaking, nandiyan siya. Pagtungkol kay Tebes, kay Pastor, meron siyang statement. Pero pagkadating sa mga problema ng bayan natin, wala. Yung pagbenta ng ginto, 25 tons na ginto, binenta, wala rin siyang imik. Buhay pa ba to? I-check nyo baka mamaya na-cremate na yan Hindi niya pa sinasabi sa amin dahil hindi siya nararamdaman kahit noon pa hindi ba? Anyways, trust rating at 61%, 60% yung kanyang approval rating. Ang trust rating ng pinakamamahal natin presidente, 50%. Buti ka pa, naka 50% kaya pinakamamahal na presidente kasi sobrang mahal lahat ngayon dahil siya presidente. Tapos ito namang ating Speaker of the House na
medyo ang karir ay naghihingalo bagamat ginamit na niya ang lahat ng kanyang makakaya para bumango siya sa tao. Tinawag niya na yung kanyang sarili na Mr. Rice. Pero kulang pa din, mga bossing. Yung effort ay kulang na kulang pa din. After 3 years, 31%. So, ang ano kasi, ang ating presidential election is 2028. So, another 3 years. Let's just say na dumagdag ng 31% pa iyong trust rating dahil sa 3 taon, 31% lang nakuha mo eh. So after another 3 years, sabihin na natin 31% ulit. So dadagdagan ng 31%, sabihin na lang natin. Hindi ka na mapipwedeng sumikat sa loob lang ng 3 taon, ibisit na bisit sa'yo tao. So naging 62%. Sa 2028, putangin na yan, baka pagdating ng 2028 eh. Baka hindi ka na maka 62%, baka 31% pa rin yan. Tapos si Inday Sara na yung makakuha ng majority ng trust rating. Kaya baka pagdating ng 61% pa lang yan, si Inday Sara 95 na. Delikado kayo diyan, ha. Anyways, congratulations Inday Sara sa iyong mataas na trust rating. Congratulations din kay BBM, at least kahit papaano, kumbaga sa nag-aagaw buhay, may pag-asa pang mabuhay, mayroon din pag-asang mamatay kasi 50-50. Ito naman kay Romualdez, iyong trust rating, rest in peace. Kumbaga sa may sakit, kung 50-50 si Bongbong, ikaw 31% na ng chance mong mabuhay. Nakahanda na yung mga gamit, yung kape, yung biskwit, mga butong pakwan. Nakahanda na lahat, inaantay ka na lang. Ito, tingnan natin tong balita kay Inday Sara, pasok. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval and trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pagbabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21%. Grabe Mantakin mo si Martin Romualdez. Ang tagal niya ng Speaker of the House, tapos may mga congressman pa siya na tumutulong dumipensa sa kanya. At syempre, kung dinidepensahan siya noon sa mga distrito ng mga congressman na yan, inilalakad na siya, di ba? Pero he is still at 32%. Tapos si Escudero na hindi naman masyadong matunog, wala namang mga paayuda. Si Escudero na panay lang ang papogi kasama yung asawa niya, meron siyang 60%. Katulad ni Vice President Sara Duterte, ha? So, ito na lang dalawa yung pagbasihan mo, si Escudero at saka si Romualdez, bilang mga pinuno noong mga lower and the upper house. 32% may ayuda, 60% papogi lang. Ibig sabihin, Romualdez, wala talaga sa guhit ng palad mo itong pagiging presidente sa 2028. Tigilan mo na yan. Wala nang pag-asa, sir.
Oo. Disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%, at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa iligal na pogo, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val TV Negrasha. Walang kwenta yung mga tanong. Pucha, yung mga tanong parang sapul yung mga Duterte. Talagang bababa yung mga Duterte. Walang hiya. Anyways, yun talaga sabi ko sa inyo, may mga effect na kakaiba rin itong mga survey nito. Ito yung mga mind conditioning effect minsan dito sa mga survey. Yan ang mga nagaganap. Ito, maganda tong balita na to. Ito, may sinasabi na naman yung nagbayad sa amin. Pakinggan lang natin itong nagbayad sa amin, si Senator Amy Marcos. Sabi niya, nais niyang maging tulay para magkabati si Marcos at Inday Sara. Putang ina. Ba't hindi muna kayong dalawa ni Lisa Marcos magbati? Kayo muna kaya ni Lisa Marcos ang magbati. Pagbabatiin mo na si Inday tsaka si Bongbong, kayo nga ni Bongbong, di nga kayo bati. Talaga, lahat na lang sinasakyan mo para kang si Sharon Cuneta. Para kang Super Perry, sakay na. Lahat sinasakyan mo, madam. Ngayon naman, nung nakaraan, ang ginagamit mo yung namatay mong tatay. Dahil nag-birthday siya. Ngayon naman, ang ginagamit mo naman, yung si Inday na naman at saka si Bongbong, gusto mo silang pagbatiin. Kung gusto mo magkabati yan, isiwalat mo muna lahat ng mga baho ng kapatid mo. Isiwalat mo lahat ng baho, isiwalat mo lahat ng kabulastugan. Umamin ka na may history ito. Na ganito, na ganyan. Umamin ka na kasi. Hindi yung pucha, meron ka na naman bagong pautot na pagbabatiin mo yung dalawa. Unahin mo muna kaya yung yung away yung dalawa ni Lisa Marcos. Nagsasabi doon, ako'y namamangga sa dalawang ilog. Maraming nagsasabi doon, ako'y namamangga sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Ha? Dahil na ikaw ang daan para magtagpo ang lahat ng ilog? Yung ilog mo, ayusin mo. Yung ilog mo, ang ayusin mo, yung ilog mo papunta sa pamilya mo. Kasi balita ko, matagal mo nang hindi nakikita yata yung hindi ka na nakakasama sa nila, family gathering tuwing linggo Hindi, sabi ko nga sa inyo, nanonood itong mga ito sa atin At etong mga ito ay talaga naman yung mga hagupit natin, ramdam na ng mga ito kaya ito, inaamin niya na ang chismis sa kanya ay namamangka kasi sa dalawang ilog. Ma'am, hindi mo na maluloko tao. Hindi mo na maluloko tao. Kita mo, ginugulpi si Inday Sara ngayon. Nasaan ka? Wala ka naman. Hindi mo naman siya pinagtatanggol. Meron ka lang mga paunti-unting mga pautot. Pero wala, hindi mo siya dinidepensahan. Buti pa nga si Marcoleta Kaya pala baha daw sa Metro Manila, ikaw ang may control sa mga ilog Walang hiya Tangway, ika nga sa atin.
walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Azi. Walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Alam mo, nagugulpihin ni Inday yung kapatid mo. At pagdating nung oras na yon, hindi mo kayang iwanan yung kapatid mo because blood is thicker than water. Kahit na ang pag-uusapan dito ay yung lagay ng bayan natin versus lagay ng pamilya nyo, in a heartbeat, uunahin mo yung kapakanan ng pamilya mo. Kahit na alam mo na yung kapatid mo may history at delikado na siya ang nagpapatakbo ng bayan natin, mas uunahin mo pa rin yung kapatid mo, yung apelyido nyo. Kasi ano ba naman ang Pilipinas sa inyo? Oo, wala naman talagang kwenta bayan sa inyo eh. Ang kwenta sa inyo, yung reputasyon ng pamilya nyo. Ito ang binigyang diin ni Senador Amy Marcos matapos tumangging maging bahagi ng senatorial slate sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos. Anong umayaw ka? Ang ina-style mo, bulok. Ikaw nga una-una naglabas nung listahan na to eh. Sinasabi mo na umayaw ka sa paanyaya nila, nek-nek mo. Wala pa tong final na line-up. Nilabas mo na yung line-up nyo. Ibig sabihin, ano ka, sabik ka. Marcos Jr. Plano ng presidential sister na mag-isa lang na tumakbo sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Senador Amy Marcos na Ay, sa Mindang. Salamat po sa Mindang. Mabuhay ka. Oo, salamat sa iyong pakulay. God bless. Quote ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon niyang ito. Ngunit paliwanag ang mambabatas, pinipili na lang niyang manindigan na malaya at matatag at walang kakampihan kundi sambayanan. Kung may dalawa kang marapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila. Siyempre, para makinabang ka. Siyempre, parang ikaw yung superhero. Hindi ka dapat kumampi. Oo, kailangan dun ka sa gitna kasi para mag-e-eleksyon pa naman, mapakinabangan mo yung mga loyalistang botante at saka yung mga DDS na botante. Siyempre, alam na namin yung scam mo, madam. Huwag mo na kaming lokohin. Magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, maghihintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa at ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Dagdag pa ng senador sa pagtakbo niya bilang Tama, mga sinasabi mo pa lang eh. Oh, doon ka lang sa gilid. Gamitin mo yung oportunidad. Oh, gamitin mo yung oportunidad. Wala na napansin nyo si Madam, yung enthusiasm sa kanyang mga pagsasalita, wala na masyado. Alam mo kung bakit? Wala na eh. Bistado na siya ng taong bayan na na manggagamit siya eh. Hindi lang to namamangka sa 2 ilog. Pucha, baka nga sa 5 ilog pa namamangka ito eh. Oh, yung mga ganyang style. For the longest time, siguro maloloko nyo tao. Pero ngayon, wala na. Si Inday na mismo ang nag-expose sa'yo, Amy. Si Inday na mismo nag-expose sa'yo na manggagamit ka talaga. Independent candidate ay hindi na ito kailangan pumanig sa isang partido, sektor o personalidad. Sa ganitong paraan niya ay magagawa niya ang mga dapat maisakatuparan. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Dagdag pa ni Senador Amy Marcos, wala namang problema sakaling maimbitahan siya na umakyat ng entablado ng alyansa ni PBBM. Ngunit kinatatakutan niya ang mainit na halalan at masasakit na banat, kaya maigi na lang anyang lumayo at magsarili. Kasi nga, halatado siya. Saan ka naman makakita? Ang dami mong sinasabi tungkol sa pamumuno ng kapatid mo.
Tapos tatakbo ka sa ticket ng kapatid mo. Eh di nabisto ka na niloloko nyo lang yung tao, kayong magkapatid. Di ba? O edi ibig sabihin, niloloko nyo lang yung taong bayan. O katulad ngayon, Aimee, nung issue ng drugs, nung kapatid mo, ba't hindi ka umiimik? If there is one person na nakakaalam whether yung kapatid mo may history o wala, ikaw yun, ading mo yun eh. Diba? Sabi nga ni Maharlika kanina yata, tsaka ni Kati Binag, alam daw nito eh. Yung ginagawa ng kapatid pero kinukonsinti mo. Ngayon, tatanungin kita, bayan o pamilya? O, kasi kung bayan o pamilya, kung pipiliin mo bayan, bakit hindi mo kumpirmahin sa amin na maging kasama ka namin sa paghiling sa kapatid mo na mag-undergo ng drug test? Di ba? Kung talagang bayan. Pero kung pamilya, eh mananahimik ka. Yun ang ginagawa mo for the past few weeks. So, anong pipiliin mo? Yung kapatid mo o yung taong bayan? Kasi alam mo for a fact na wala sa matinong ipag-iisip yung kapatid mo. Lalo na kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo na may history siya. Ang tanong, meron pa ba siyang ginagawang ganun ngayon? At ang makakasagot lang nun is drug test. So bakit hindi mo ipanawagan sa kapatid mo na linisin niya yung kanyang pangalan? Alam mo kung bakit? Because blood is thicker than water. Oh. Kahit napakahirap. Gayunman, hindi pa rin naman siya resigned o bumitiw sa kasalukuyang partido nito na Nationalista Party. Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya registrado. So, dinalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nationalista ako. Nakatakdang makipag-usap si Senador Amy Marcos sa Nationalista Party hanggang bukas upang malaman kung ano ang pinakamabuting hakbang sa kanyang pagtakbo bilang independent candidate sa darating na halalan. Asher Kadap. Ito, gusto nyong malaman kung ito bang si Super Ate, sige bago tayo magtapos. Gusto nyong malaman kung si Super Ate ba ay manggagamit o hindi. Ito, siguro dito sa balitang to masasagot yun. Dito mo malalaman kung si Super Ate ay manggagamit o hindi. Senator Amy Marcos ayaw sa alyansa pero bukas na umakyat sa entablado sakaling imbitahan. Ulitin ha, Amy Marcos ayaw sa alyansa pero bukas na umakyat sa entablado sakaling imbitahan. So, ibig sabihin, walang paninindigan. Hindi ba yun ang pamagat nitong ating susunod na balita? Sige nga, tingnan nga natin kung ano ito bago tayo magtapos. Matapos na gumawa ng eksena sa proklamasyon ng senatorial ticket ng administrasyon, ay aminado si Senadora Amy Marcos na aakyat pa rin siya sa entablado kasama ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Troy Gomez magbabalita. Hindi siya, gusto niya independent, pero aakyat pa din siya. Diba? Anong tawag doon? Mambubudol. Kunyari, ayaw niya na makasama sila, pero gusto lang talaga niya na budulin kayo at paniwalain kayo na ayaw niya sa kanila. Pero ginagamit lang niya talaga kayo pare-pareho. Hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog ha. Pero nung tinanong siya, sabi niya, ayaw ko sa alyansa pero aakyat ako sa entablado. Kapag inimbita ko, anak ng tinapay, ang galing-galing mo talaga, Amy. Ikaw mismo ang nag-prove na ikaw ay isang malaking mango.
Hindi siya namamangka sa dalawang ilog niya na. Oo, hindi siya namamangka sa dalawang ilog. Gusto lang niya na iligtas yung sarili niya from political downfall ng partido ng kapatid niya. Pero sasama pa rin siya doon. Kasi nga, makukuha niya yung boto ng mga loyalistang tanga at saka ng mga Duterte. Malay mo naman, di ba, manalo siya. Di ba? Yan si Amy Marcos. Yan ang politika niyan. Oo. Collect and collect and collect, then bahala kayo sa buhay nyo. Nananatili pa rin palaisipan kung tatayo nga ba bilang independent si Senadora Amy Marcos para sa 2025 midterm elections o hindi. No-show nitong Biyernes ang presidential sister na si Amy Marcos sa deklarasyon ng senatorial ticket ng Alyansa para sa Bagong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Kabilang si Amy sa 12 kandidato na susuportahan ng administrasyon. Pero sa kabila nito, binigyang diin ni Amy na mangangampanya siya bilang isang independent candidate. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking admin. Gusto daw niya manindigan mag-isa. Gusto ko na maging independent, pero pag in-invite ako doon, akyat pa din ako. Yung style mo, bulok. Hindi mo na kami maluloko, Amy. Sinungaling ka talaga. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pero nang tanungin kung di ba siya mahihirapan sa kampanya kung walang suporta mula sa malaking makinarya ng alyansa na inendorso ng kanyang kapatid, ay ito ang sagot ni Amy. Kaya nga, first time ko nga gawin ito eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung aasahan ko na lang na makukumbida ako. Di sana pumunta ka na dun. Umaarte-arte ka pa eh. Umaarte ka pa na mag-i-independent ka kunyari, tapos umaasa ka rin pala na maimbita. Ikasama ka dun, Amy. May gumaganyang ka pa. Mahihirapan ako kaya umaasa ako na maiimbitahan ako. Huwag ka nang umalis doon. Pumunta ka na kasi doon. Huwag mo na kaming paikutin. Hindi mo na kami maluloko na para ka sa bayan. Oo, yung mga kunyari pagalit-galit mo kay Bongbong, ka lang, nagkukunyari ka lang para hindi ka gulpihin ni Inday. Oo, kasi maraming baho ang lalabas sa'yo kapag nabuisit si Inday sa'yo dahil ikaw ang nambudol sa kanya eh. Kaya siya tumakbong vice president sa kapatid mo eh. Bumalik ka na doon. Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang magdalawang isip. Go na. Puntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Si Amy ay nakusahang namamangka sa dalawang ilog sa parehong panig ni na Vice President Sara Duterte at kanyang kapatid na si Marcos Jr. Pero ayon sa senadora, wala siyang papanigan, bagkus nais niyang magkasundo ang dalawa. Diba? Saan ka makakita ha? Saan ka makakita nang kasama ka sa ticket, ikaw pa yung unang naglabas noong listahan ng mga kandidato, which is very accurate. Nandun din yung pangalan mo. So binatikos ka ng tao. Amy, kala ko ba galit ka sa kapatid mo? Bakit ina-announce mo na tatakbo ka sa partido at sa grupo ng kapatid mo? Ina man, luloko ka, di ba? Anong ginawa niya? Ay, oo nga pala. Matalino na mga tao. Sige, kunyari, hindi ako aatin. Kunyari na lang, ayaw ko. Oo, kasi pagka tumakbo ako doon, pucha, baka mag-away kami ni Inday, baka lumabas lahat ng baho ko. So ngayon, sasabihin ko na lang, independent ako. Independent ako. Tapos biglang, pero pag inimbita nila ako, sana maimbita nila ako, pupunta ako. Walang hiya ka talaga, Amy. Puta, ibang klase ang utak mo, satanas talaga.